Hello po. Magandang hapon. Yan, magandang hapon po. Yan, ngayon po ay alas 5:40. 5:40 po ang oras. At tayo po ay mag-enjoy your meals ulit. Kakain ulit tayong salita ng Diyos. Magamat Sabado pa lang ay tayo po ay inaanyaya ng Panginoon na kumain ulit ng salita ng Diyos. No? Kasi mahal na mahal niya tayo. Sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ayan. Tayo po ngayon ay nasa Lumang Tipan, 2 Chronicles. 2 Chronicles 7:14. Ayan. Hallelujah. Kumusta po? Sir Obadiah. Yan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Yan. Sabi niya, Sir Obadiah ay hello po. Magandang hapon po sa inyong salamat sa inyong suporta sa kay Kuya Rons. Ang Diyos ay napakabuti. Magandang hapon po.
Yan, good afternoon din po. Si Ma'am Giselle, no? Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Pag ganito pong oras, marami pong nagla-live, kaya sige, mag-start na po tayo. Hallelujah. Yan, start na po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po ulit ay magpag-live, Panginoon, at patuloy na makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama, sapagkat sinabi mo may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naroon ka. Salamat po sa mga manunood ng live na ito, Panginoon, at salamat po sa mga followers na patuloy na nanonood at patuloy na nagsasabik na makinig na yung mga salita, Panginoon. Dalangin po ko po, Panginoon, ang bawat isa na punuin mo ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Lalo na ang pagmamahal sa iyong mga salita, O God. Dalangin ko po, O Diyos, na ang kanilang puso ay patuloy mong bigyan ng pusong pakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay nagbabago ng puso, makapangyarihan, at nagbabago, Panginoon, ang aming isip. Salamat po, O Diyos. Gamitin mo lamang ako na daluyan ng iyong mga salita. At ang lahat, Lord, na lalabas sa aking bigay pag-ibig. Samahan mo po ako, yamang ang pagmamahal mo sa lahat, Lord, ng tao ay kitang-kita, Panginoon, sa iyong mga gawa, Panginoon. Salamat po, O Lord. At alam po namin at alam ko po, O Lord, na sasamahan mo, Panginoon. At patuloy mong pagpapalain ang lahat ng dadaan dito, Panginoon, at makikinig ng iyong mga salita. Lahat ng manunood ng iyong mga Enjoy Your Meals with Kuya Ron, Panginoon, pagpalain mo at katagpuin mo, Lord, ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Okay, tayo po ay nasa 2 Chronicles, no? Bagamat ang 2 Chronicles po, ang ating text ay nasa verse 14 ng 7, no? Ay gusto ko pong basahin yung buong teksto mula 11 hanggang 22, no? Pero magko-concentrate po tayo sa gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Yan. Hallelujah. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Medyo padilim na pa. Yan. Yan. Ang sabi po dito, ito po ay pagkatapos mo pong pagkatapos po ni Haring Solomon na ipagawa yung templo, no? After po niya ipagawa ang templo, ay kinausap siya ni Lord. Yan, kinausap siya ni Lord, no? At marami pong bilin sa kanya, no? At natutuwa ang Diyos sa ginawang templo, no? Na ginawang templo na ito kasi inutos ni Haring David sa kanya, no? Sa kay Haring Solomon, at binigyan siya ng karunungan ng Diyos, binigyan siya ng karunungan, no? Yung ibang klaseng karunungan, ito ay galing sa kanya, ito ay galing sa Diyos. At ito po ay nakilala, no? Nakilala dahil sa karunungan ni Solomon,
ay nakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Solomon, no? At mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na binibigyan niya ng pagkakataon na tayo po ay makarinig ng kanyang mga salita. Yan. Magandang hapon po, Miss Rubilin Castillo. Hello po. Sir, sabi niya. Yan, pagpalain ka po ng Panginoon. Alam ko, ikaw din ay nagmi-minister, no? Parang ramdam ko lang, no? Yan, magandang hapon po. Tayo po ay kakain ngayon ng salita ng Diyos. At ito po ay madalas na nating mapakinggan, no? Madalas nating mapakinggan sapagkat ito yung paborito ng marami, no? Paborito ng marami na gustong-gusto nilang ikot ito, no? Kasi nga ito ay ito talaga yung para ingredients para ikaw ay pakinggan ng Diyos, no? Yan. Sige. Bagamat 2 Chronicles 7:14 po yung ating text, pero babasahin ko po ng mula 11 hanggang 22. Yan, mula 11 hanggang 22. Yan. After po ng maipagawa ni Haring Solomon yung templo, no, tuwag-tuwa si Lord, no? Yan. Sige, basahin ko po, no, 2 Chronicles 7:14, pero babasahin po natin sa 11 hanggang 22. So, sabi po rito, nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon ng kanyang at kanyang palasyo, natapos niya ang lahat ng binalak niya para rito. At isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alayan ng mga handog. Halimbawang hindi ko paulanin o kaya na may magpadala ako ng isang balang na ang mga balang sa lupa nakakain ng mga tanim o magpadala ako ng salot sa aking mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Papansinin ko sila at papakinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito, dahil ang templong ito, pinili ko isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko ito at laging aalagaan. At ikaw, kung mamumuhay ka sa aking harapan, gaya ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinagagawa ko sa iyo, tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinapangako ko ito sa iyong amang si David. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanya, hindi ka mawawala ng angkan na maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo. At itatakwil ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan. At ito'y kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao, at kahit maganda at tanyag ang templong ito, gigibain ko ito. Magugulat at magtataka ang lahat ng daraan dito at magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at sa templong ito? Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto, at naglingkod sila
sumamba sila sa ibang mga Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng kasamaang ito. Yan. Hello po, sabi ni Ma'am Robilin. Amen. Hallelujah, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Napakabuti ng Diyos, no? Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, bukas po ay Sunday, service na naman tayo, no? Bagamat Saturday pa lang ngayon ay binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makinig na kanyang mga salita. Hallelujah. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yan. Hallelujah. Ito po yung pinamagatan ko, The Journey of Redemption, no? At gustong-gusto ng Panginoon na malaman natin yung puso niya ba, na kung paano po yung sinabi niya kanina dito sa verse 14. Sabi niya po sa verse 14 ay sa English po, na sabi niya po dito sa verse 14 ay sige, hanapin natin. If my people who are called by my name humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways, sabi niya, I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land, no? At yun po yung kondisyon ng ating Panginoon. At dito po tayo tututukan natin, mag-focus po tayo dito sa 2 Chronicles 7 verse 14. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. So ito po yung verse 14 po ay tinatawag tayo ng Panginoon para ma-restore yung ating bagamat ito ay warning sa kanila sa mga taga-Israel ay kasi if sabi niya, if my people who are called by my name humble, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven, I will forgive their sins and heal their land, no? At napakabuti po ng Panginoon sa atin at ito po yung kanyang kondisyon, no? So makikita po natin meron po siyang binanggit na apat, no? Kasi sabi niya if my people who are called by my name, no? Gusto niyang tawagin natin siya sa kanyang pangalan, no? At alam naman natin ang kanyang pangalan, no? Ang kanyang pangalan ay walang pangalang inilagay sa silong ng langit kundi ang pangalang Jesus Christ, no? Walang ibang pangalan, no? So ito pong 2 Chronicles 7:14, isa po ito sa pagtawag ng Diyos, no? At ang kanyang pagtawag ay meron tayong gagawin, no? Unang-una, a call to humility, no? Unang-una sabi niya, if my people who are called by my name humble themselves, no? Yung humility, no? Kailangan tayo po ay magpakumbaba, no? Humility, sabi po rito, is the cornerstone of our relationship. No, yung pagpapakumbaba. At ito pong humility na to ay talagang dapat tunay, kasi yung humility po kung minsan po ay fake, no? Meron pong binabanggit si Peter sa kanyang sulat na meron pong hindi totoong humility, no? So ang binabanggit po dito yung perfect humility from God, no? Makita po natin bumaba siya, nagkatawang tao, nanirahan sa piling natin, no, sa mga disipulo, at makita po natin na nung siya ay nagkatawang tao, no, anak lang siya ng karpentero, at siya rin ay naging karpentero, at makita po natin yung kanyang kababaang loob. Bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya itinuring nakapantay siya ng Diyos. Yan. Hallelujah. So sabi po dito, just as Jesus humbly washed the feet of His disciples, no? Nakita po natin yung kanyang ginawa, ay hinugasan niya ng paa yung kanyang mga disipulo, teaching us to serve one another in love, no? Gusto niya na ganun din ang gawin natin, no? Yung pag-ibig.
pag-ibig ay kailangan nating ipadama, na ito po ay gagawin natin po ito na sabi po dito, gawin natin siya continually, no? Continually ang paggawa natin, no? Hindi lamang isang araw lang o isang linggo o isang buwan lang, no? At gusto niya continually, gusto ng Panginoon. So meron pong sinasabi dito sa John chapter 13 verse 1 to 17, medyo mahaba pala. Yan, hinugasan niya yung paa. Ito na po yung pala yun. Pwede nang hindi nabasahin kasi ito po yung paghuhugas ng paa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. At sabi nga ni Peter, wag mo pong gawin yan kasi nahihiya siya, no? Pero sabi ng Panginoon, kung hindi ko ito gagawin, wala tayong kaugnayan. Pero sabi ni Peter, kung ganun po, paliguan nyo na ako, no? Hugasan mo lahat na, no? Pati katawan ko. Pero sabi ng Panginoon, ang mga nilinis na ay hindi na ituring na marumi, no? Magasa yung paa kasi ang pinakamarumi sa atin na parte ng katawan, kaya yun yung nilinis ng Panginoon. So, hallelujah. Yung pagiging humble ng Panginoon, di ba? Kapag naghugas ka ng paa, talagang luluhod ka. Yun ang ginawa ng Panginoon, no? At yung kanyang humbleness ay talagang nakita natin na hindi fake, no? Ito po ay totoong ginawa niya. Yan. Hallelujah. So, tayo po ba ay willing maging humble, no? Maging humble tayo sa harap ng Panginoon as Jesus did, no? Washing the feet of His disciple. Let us, sabi po dito, let us embrace humility. Kailangan yakapin natin ang kababaang loob ng ating Panginoon at ito yung maging foundation natin sa ating pananampalataya, no? Knowing that our weakness, no? He is strong, no? Alam natin na tayo mahina, siya po ay malakas, no? Kaya kailangan nating magpakumbaba sa kanya, hindi natin kaya, no? Sabi nga, without me you can do nothing, no? Wala tayong magagawa kung wala siya. At wala tayong may pagmamalaki kasi tayo ay we are His workmanship lang, no? Kumbaga sa siya yung gumagawa ng lahat, hindi po tayo, no? Hindi tayo yung gumagawa ng mabuti, kundi ang Diyos na nasa atin. Yan. Hallelujah. Yung humility ay napaka-importante sa lahat ng kanyang ginawa, no? Kasi yung unang-unang ginawa niya. Unang-una, pinanganak pa lang siya sa sabsaban na, no? Na yung kanya palang entourage, no? Sa sabsaban na siya pinanganak. Tapos nakita natin yung mga angels na nag-aabang at sila po ay umaawit, no? Umaawit sila. Hallelujah. So, makita po natin dito, sumunod po sa sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Sige, basahin ko na rin po. Hallelujah, Jesus. Yan, magandang hapon po sa inyo. Hallelujah, Jesus. Yan, sabi po dito, at kung ang mamamayan ko ay na aking tinawag, sabi niya, kung ang mga mamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, no? Sumunod po, unang-una po, magpakumbaba, sumunod po, manalangin, no? Prayer, no? Sabi po dito, the power of prayer, no? Napaka-importante po ng prayer. Good evening po, Miss Maylin Edmilaw. Yan. Shout out po, Miss Maylin Edmilaw, no? Congratulations, ako po'y natutuwa sa iyo, no? Talagang pag pinagpala ka ng Panginoon, masarap makakita ng mga taong pinagpapala kasi gumagawa sila ng mabuti. Kung baga sa wala kang tinatapakang tao, ibig sabihin ginagawa mo lang yung tama, no? At nakakatuwa pong makita ng itong mga taong ito ay pinagpapala ng Diyos kasi sila ay mahal na mahal ng Panginoon. Yan. Hallelujah.
So, unang-una, no, sabi, magpakumbaba at sumunod po manalangin. No? Prayer. Napaka-importante po ng prayer. No? Makita po natin kasi ito yung communication natin sa Diyos. Ito po lamang yung ating kung paano yung relasyon natin sa Diyos na kung paano tatatag. No? Kasi halimbawa po yung ating mga kabiyak, yung ating mga asawa, yung ating mga kasintahan, no? Kumbaga sa paano tatatag yung relasyon mo kung hindi naman kayo nag-uusap. Kaya napaka-importante po yung kausap natin ng Diyos at sa pamamagitan minsan ng Bible at minsan kinakausap niya tayo sa panaginip at yung prayer po ay napaka-importante, no? Napaka-importante ng prayer, yung pakikipag-usap talaga sa Kanya, no? Yung hindi natin sinaulo yung ating panalangin, kundi yung kung ano yung gusto mong sabihin sa Kanya, kung ano yung gusto mong hingin sa Kanya, ay yun po ay talagang prayer. Talking to God. Yan po, no? So sabi po dito, so unang-una, yung pagpapakumbaba, sumunod po yung prayer. No? Sabi po dito, God invites us to pray and seek His face. No? Hanapin ang Kanyang mukha, no? Prayer is our direct line of communication with the Creator of the universe, no? Itong panalangin po, yan po yung ating communication para sa Diyos na gumawa ng universe, no? Kumbaga gumawa ng sangkatauhan, no? Lahat ng bagay. So just as Jesus spent hours in prayer, no? Maraming oras kapag si Lord ay nanalangin, makita po natin, pupunta siya sa bundok, doon siya mag-isa, no? At sabi po rito, seeking your will and your guidance, no? Sa Lucas 6:12, sabi po niya, basahin po natin, no? Hallelujah. Sa Lucas chapter 6, verse 12, ito po yung panalangin ng Panginoon. Hallelujah. O yung lagi niyang ginagawa. Yan. Miss Maylene Edmilao. Kumusta po? Yan. Hallelujah. Sabi po dito, ng panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. At kinabukasan tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila. No? At tinawag silang mga apostol. At ito ay sila Simon, tinawag na Pedro, at nakita po natin yung kanyang 12 apostles. No? Siya ay nanalangin nung tinawag niya itong kanyang mga 12 disciples. Siyempre kasama si Judas doon. No? At minsan po pag-aaralan din po natin yung ministry ni Jude, no? ni Judas. Yan, magandang hapon po Maria Socorro, yung ating kaibigan, yung ating kabatchmate. Hallelujah, magandang hapon po. Salamat sa iyong pagdaan kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Ano bang mga pangangailangan mo ay patuloy ibigay ng Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon. At patuloy na bigyan ka ng kapayapaan, bigyan ka ng yung joy, no? Yung joy, yung kagalakan sa puso ay nakukuha lamang sa ating Panginoon, no? Kasi yung kagalakan or kasiyahan na nakukuha natin dito sa lupa o sa ating mga kasama ay pansamantala lang. Pero kay Lord, kapag binigyan ka ng kagalakan, ay yun po ay dadalhin po natin, no? Kahit hanggang sa tayo ay kunin na niya, no? Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. So, saan na po tayo dito? Sabi po niya, Hallelujah, Jesus, no? So, sabi po, natapos na po tayo sa pagpapakumbaba, yung panalangin, at dumulog sa akin, sabi po rito, at yung huli po, no? Tumalikod sa ginagawa nilang kasalanan, yung repentance, no? Repentance po, sabi po rito, turning from wicked ways. Yun, turning from wicked ways, sabi po dito. So, itong verse na to ay in-implores po yung
turn from our wicked ways, yung repentance, no? Yung pagsisisi. So, ang pagsisising binabanggit po dito, yung repentance dito is not merely acknowledging our sins. Hindi lamang tinanggap natin, may kasalanan ako. Ako po yung nagkasala. Hindi lang gano'n, no? Pero, ang sabi po dito, just Jesus forgave their sin. Actively sabi po dito, it is not merely acknowledging our sins, but actively turning away from them, no? Ibig sabihin, pag nagsisi ka, inamin mo na yung kasalanan mo, hindi mo na uulitin, sabi po rito. So, just as Jesus forgave the woman caught in adultery, no? Saying, sabi niya, neither do I condemn you, go from now on, sin no more, no? Yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. At yan po ay mahirap gawin, no? Mahirap gawin yan kung pero ang sabi nga ng mga disciples ay wala nang maliligtas pag gano'n, no? Pero ang sabi ng Panginoon, sumagot siya, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos, no? Kumusta na, batchmate? Kumusta? Okay naman po. Salamat po sa iyong pagdalaw, pagsilip dito. Pagpalain ka po ng Panginoon, Maria Socorro, no? At least napapasilip ka dito, no? Ayan, salamat po. Napakabuti ni Lord. Yan. So, John 8:11, ito po yung sinabi niya na neither, meron bang humatol sa'yo? Meron bang humatol sa'yo? Sabi niya dun sa babaeng na nahuli sa pangangalo niya. Sabi niya, wala po. O, sige, umuwi ka na. Sabi niya, go and from now on, sin no more. No? Umuwi ka na at huwag ka na mag-asala. So, napakabuti ng Panginoon. Tayo man ay nagkasala, ay patuloyin namin natin yung ating mga kasalanan. At sa gusto ng Panginoon ay turn from their wicked ways. Huwag na nating ulitin. Huwag na nating gawin, no? Hindi yung nagre-repent tayo tapos gagawin natin ulit, no? Ang gusto ng Panginoon, bagamat pinatatawad niya tayo, ay gusto niya siya yung mamuhay sa atin, no? Siya yung gumawa ng bagay-bagay na mahirap nating gawin, no? Kasi unang-una merong puwersa, lalo na pag addiction po ay meron pong force, meron pong na kailangan po ng deliverance, kailangan palayain tayo, no? At sabi nga sa Ephesians, ng kalaban natin ay hindi tao, kundi yung mga espiritong gumagala, no? Upang tayo po ay masila, no? So tayo po ay mahal na mahal ng Diyos at sabi nga niya, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Unang-una sabi niya, binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa at ibinibigay ko naman sa inyo at binigyan ko kayo ng kapangyarihan, authority, nitapakan ng ahas at talakdan at walang nakakapanakit sa inyo. At ganun po, no? Kumaga sa ay tayo po ay binigyan ng Panginoon ng sandata, yung kanyang pangalan, yung kanyang salita, no? At nasa puso natin siya, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Hallelujah. So, sabi po rito, may we to embrace your forgiveness, strive to lives, sabi po to live lives worthy of our calling, no? Sabi po sa Acts 3:10, sabi po rito, we urge to repent then and turn to God, no? Magsisi daw tayo at patuloy na tayo ay magpatuloy sa pagsamba sa Diyos, no? So that your sins may be wiped out, sabi po dito, that times of refreshing may come from the Lord, no? Basahin natin po sa Tagalog. Acts 3:19. Tignan natin kung mababasa pa natin na ganyan kaliwanag. Ayan, maliwanag pa naman. Hallelujah. Acts 3:19. Ayan. Kumusta po? Hallelujah. Acts 3:19, sabi po dito, kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong kasalanan. Yan.
Yan. At matanggap nyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Yung pala, may karugtong pa, no? Matanggap nyo yung bagong kalakasan galing sa Panginoon. So, unang-una po dito, sabi po dito ay unang-una, magpakumbaba at seek my face, ibig sabihin po, manalangin. Tapos, turn from their wicked ways, no? So, sa number 4, yung kanyang promise, no? Yung forgiveness, no? I will forgive their sins, no? Papakinggan ko ang kanilang mga panalangin, sabi ng Panginoon. Number 4, promise of forgiveness and healing. So, God promises to hear from heaven, sabi po dito, forgive our sins and heal our land, no? Heal our land, ang ating lupain, o ang ating pamilya. He will heal ourselves, no? Ang ating kaisipan, gagamutin niya tayo, no? So, sabi po rito, yung kapag tayo nagpakumbaba, ay patuloy natin siyang hanapin, mananalangin tayo lagi sa Kanya, at tayo po ay magre-repent, turn from their wicked ways. Sabi niya po dito, I will forgive their sins, no? I will forgive their sins and heal their land. No? Magandang hapon po, Kuya Orly de la Cruz at si Darlene Marmis Domon. No? Magandang hapon po sa inyo. Napakabuti po ng Panginoon sa inyong buhay. Pagpalain po kayo. Salamat sa inyong pagsilip at mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Yan. So, sabi po dito sa so, God to hear from heaven, forgive our sins and heal their land. His mercy knows no bounds, no? Yung kanyang awa, yung kanyang biyaya na ibinigay niyang libre. His grace is freely given to all who seek it, no? Kumbaga sa freely given, binibigay niya yung kanyang biyaya, yung grace sa mga naghahanap sa Kanya. Hallelujah. So just as Jesus healed the sick, fed the hungry, and comforted the broken-hearted. Sabi po niya rito sa Matthew 14:14, Matthew 6:3-4, at yung Luke 7:13, sabi po dito, may we be instrument of your healing. Sabi po dito, and grace, no? Kumbaga sa maging instrumento tayo ng Panginoon para magamot ang ibang tao, physically magamot, no, heal their land, at spiritually sila po ay gumaling, no, katulad ng kahapon na ating ibinahagi, no, spiritually sick, no. So sabi po dito, extending your love to all those in need, no. So sabi po dito sa Psalms 103 verse 12, Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us, no? Ay pinawi niya ang ating makakasalanan. Ang sarap basahin po nito sa Awit po 103. Awit 103, no? Salmo 103. Hallelujah. Magandang hapon po. Hallelujah, Jesus. Madilim na pa. Hallelujah. Yan. 103 verse 12, sabi po rito, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ay ganun din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Wow! Grabe yung pag-ibig mo, Lord. No, grabe yung pag-ibig ng ating Panginoon. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us, no? Hallelujah. So, tayo po ba ay naniniwala sa pangako ng Panginoon? Yung kanyang tayo ay pinatawad na, tayo ay ginamot na ng Panginoon. So, sabi po rito, as demonstrated by Jesus' ministry,
no? I-demonstrate na ng Panginoon na sa mga latay niya tayo ay gumaling, no? Hallelujah! Kailangan lang natin magpakumbaba. Hanapin ang kanyang mukha, manalangin, at yung repentance, tayo magsisi sa talikuran ng ating mga kasalanan, no? Hallelujah! So, sabi po dito, let us rest in the assurance of His love, no? Tayo magpahinga sa pag-ibig ng Diyos, knowing that through Christ, we are made whole and new, no? Ginawa tayo ng Panginoon na buo ulit, no? Dati tayong broken, pero ginawa tayong buo ulit at bago na. Isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Wala na ang dating pag-iisip, wala na ang dating pagsasalita ng masama. Wala na ang dating hindi pagpapatawad. No, wala na ang dating galit, na wala na, at binago na ng Panginoon, no? Siya ay bago ng tunay, sabi sa 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po ay tinatawag ng Panginoon, at kailangan po natin takbuhin ang pagpapakumbaba. Tayo po ay manalangin upang tayo po ay ma-restore. No, yung relasyon natin sa Panginoon ay ma-restore. Hallelujah. So, walking in the way of Jesus. No, mahirap man ito gawin. Kasama natin ang banal na Espiritu na Diyos na siyang gagawa ng lahat na mahirap nating gawin. No? Hallelujah. Ibigay lang natin ang ating buhay sa Diyos. At siya na yung, kumbaga sana siya na magdadrive ng ating buhay. No, mahirap kasi yon. Kumbaga sa kaya nga laging sinasabi natin, tao lang nagkakamali, no? Kasi yung free will natin, yun po yung nagpapasama sa atin, katulad ng nangyari po kay Adan at Eva, yung kanilang choice ay naging mali, no? Pero kapag ang Holy Spirit, siya po na yung fullness of God ay nasa atin, ay sabi nga sa aklat ni Jude, sa huling talata ng aklat ni Jude, no? Ay sabi po, sapagkat siya ang nag-iingat sa kanya na nag-iingat sa atin upang tayo ay hindi magkasala at may kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, no? Sa isang Diyos na tagapagligtas, sabi pa nga niya, makapagharap sa atin ng walang kapintasan, no? Mahirap gawin 'yon, no? Ang Diyos lamang ang nakakagawa po noon. At hindi po 'yun magagawa ng tao. So marami na pong tao na sinabing magbabago ako kahit na ilang beses pa i-rehab, no? Pero kapag ang Panginoon ay patuloy tayong nagpa-rehab sa Kanya, no? Babaguhin tayo, yung isip natin, babaguhin ang lahat ng bagay sa atin. Ayan, shout out po kay Arwelalin Luna, no? Magandang hapon po, God bless po, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At hindi po nagkataon lamang na kayo nakasilip dito. Mahal na mahal po kayo. At patuloy na dinadalangin ko po na kayo po ay pagpalain niya. Patuloy na ingatan sa inyong paglakad, no? Paglakad sa inyong saan man kayo naroon, ay ingatan kayo ni Lord, no? Salamat po sa inyong pagdaan. God bless you po. So, living in God's light, kailangan yakapin natin yung humility, no? Yung humility na pag-aralan natin, yung prayer and the journey of redemption. No, the journey of redemption, ito po yung katubusan, no? Kaya yun lang po yung ating napaka-importanting points ngayon, no? Kumbaga sa napaka-importante dahil ito po yung ginawa ni Lord, no? Kung nagawa ni Lord, kung nagawa nila Paul, kung nagawa nila Peter, ay gagawin niya rin po sa atin, no? Kasi kung tayo lang ay hindi po natin magagawa. Si Lord ang siyang magbibigay sa atin ng kauhawan sa pagiging pagpapakumbaba na galing sa Kanya, sa pananalangin or pagbabasa ng Bible, at patuloy na marirestore tayo kasi lagi natin siyang kausap. Lagi natin siyang, lagi tayong nagde-devotion sa Kanya. Yan, maraming salamat po. At hallelujah. Tapos na po tayo. So, conclusion po natin ay yun nga pong mag-respond tayo kay Lord, yung Kanyang calling
about the humility, yung fervent prayer na walang katapusang pananalangin, at yung repentance, pagtalikod sa mga kasalanan, at i-embrace natin yung promise niya, yung forgiveness niya, yung healing na promise niya. Sabi niya, I will heal their land, no? Ibig sabihin, I will heal you, no? Ibig sabihin na gagamutin ka ng Panginoon. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan, no? So sabi po rito, tulad ng sinabi ko kanina, may we embrace the promise of forgiveness and healing that God offers us and strive to be agent of His love and grace in the world, no? Na meron tayong task na gagawin, bagamat mahirap, pero siya yung magbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Mga tools na kumaga sa bibigay sa iyo lahat, no? Yung mga sandata, no? Mga sandata, bibigyan kanya ng wisdom, bibigyan kanya ng boldness, no? Lahat ay galing sa kanya. Hallelujah. Yan, ano pa po? Hanap pa tayo dito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan. Tapos na po tayo. Yan, napakabuti ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Ayan, 6:26, no? Tapos na po tayo. Tayo po ay patuloy na manalangin, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa napakabilis na iyong pangungusap ngayong araw nito. At patuloy kong dalangin lahat pong dumaan dito at dadaan po dito at manunood ng iyong Enjoy Your Meals, Lord. Dalangin ko po ang iyong pagsama at patuloy kang mangusap sa bawat isa. Bagamat payak lamang ang oras namin, Panginoon, bigyan mo ulit ako ng kauhawan, Lord, na magbahagi ulit ng salita. At patuloy, Lord, na bigyan mo ulit ako ng mga kaluluwa na siyang makikinig ng salita mo, Panginoon. Salamat po. Alam po namin, Lord, sinabi mo sa iyong salita na isang kaluluwa lamang ang lumapit sa iyo, libu-libong anghel nagpapalakpakan. At dalangin ko po ang bawat isa, o dalawa o tatlo na kaluluwa na patuloy na magsisi at lumapit sa iyo, Panginoon, ay patuloy, Lord, na dalangin ko ang iyong pagsama. Huwag mo silang iiwan, Lord. Huwag mo silang pababayaan. At patuloy turuan mo kami, maging ako, Panginoon, yung sinabi mo, humility, at laging manalangin sa iyo, yung pagtalikod sa kasalanan, Panginoon, ay patuloy mong ituro sa amin. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na paglabanan ng lahat, O God. At ang iyong mga salita ay may tanim sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Ang gawin namin maging kalasag ang iyong salita, Panginoon. At yung promise mo ay lagi namin may sa puso, lagi namin maranasan ng pagyakap mo, Panginoon, maging sa gabi na kami natutulog, Lord, yakapin mo ang bawat isa na naririto. At kung may may sakit, Panginoon, pagalingin mo, yamang ikaw nung narito ka sa lupa, yung ministry mo, ang dami mo, Lord, pinagaling, bumuhay ka ng patay, anumang sakit na hindi nagagamot, Lord, nagagamot mo, Panginoon. At walang imposible sa iyo. Ang aking mga kapatid na ito ay dalangin ko po, one day sila ay magiging katulad ni Kuya Rons, magbabahagi din ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong pagtuturo, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na patuloy mong ipinadarama sa iyong mga anak. Yakapin mo ang bawat isang makikinig nito at ang bawat isang manunood nito, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo sa amin. Salamat sa pag-ibig na pinagkaloob mo. Salamat sa pagbukas mo, Panginoon, ng aming puso, Panginoon. At nawa, Lord, ang mga salita mo na aming narinig ay tumubo, Panginoon, sa aming puso, magkabunga, at patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya araw-araw. Salamat po. Napakabuti mo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hello po. Yan, tapos na po tayo. Lord, dalangin ko po ang aking mga kapatid na ito na patuloy na dumaan sa iyo. Yan, Obadiah, Josel Rubilin Castillo,
At mga kapatid ko, Darlene, Arwel Luna, at si Orly de la Cruz, si Maylin Edmilaw, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong patuloy na pagpapala sa kanila. Ingatan mo po sila, Panginoon, at patuloy, Lord, ang pinaka-importante, mauhaw sila sa iyong mga salita, at patuloy na magbukas ng Bible, Panginoon. Bigyan mo sila ng time, Panginoon, na yung katulad po ng ginawa mo sa bawat lingkod mo, bigyan mo sila ng time, Panginoon, na kayo po at siya, yung one-on-one, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na pangaboti mo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus. Kaya tapos na po tayo. Hallelujah, Jesus. Yan, bukas po ay Sunday, no? Sino pong excited sa inyo na mag-church na bukas? Yan, church day bukas, no? Church day bukas, napakabuti ng Panginoon. Ang bilis ng araw, no? Bilis ng araw. Kanina pa kagagaling lang namin po sa prayer ng San Jose del Monte. Napakasarap po. Maranasan po yung presensya ng Panginoon na ipinapanalangin mo yung lugar. At itong message na ito ay ito rin po yung minessage sa amin kanina, no? At maraming bagay po ang gustong sabihin ng Panginoon kasi gusto niyang gamutin ang San Jose del Monte, ang bansang Pilipinas, no? Gusto niyang gamutin, no? sa mga bagay-bagay po na marami po na gusto niyang linisin, no? At makita po natin yung ginawa ng Panginoon sa nang siya ay pumunta sa templo sa Jerusalem, no? Nagpunta siya sa templo ng Jerusalem, ay winasak niya yung mga nagtitinda ng kalapate, nagtitinda ng mga hayop, yung mga money changer, tinaob niya yung mga pera, no? Makita po natin yung paglilinis ng Panginoon sa templo, no? At ang templo kasi ay bahay panalangin, no? Sinabi niya kaya kung nililinis na ng Panginoon ang templo at sinabi niya ang katawan mo ay templo ng Diyos, ibig sabihin gusto niyang malinis din tayo, no? Gusto niyang malinis tayo, gusto niyang linisin ang lahat-lahat ng bagay na marumi sa atin, no? Ganun din po yung kanyang ginawa, yung pinaka message po ng kanyang pagtataob ng mga papalit ng pera dun sa templo ay ganun din po. Kasi sinabi sa 2 Corinthians na ang ating katawan ay templo ng Diyos. So gusto niyang malinis ito, no? Bagamat marami sa atin na patuloy na busy, no? Pero gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng time sa Kanya. Kasi mahal na mahal niya tayo, no? At lahat naman ng yan, no? Kung lahat naman ng yan, ano man yung ating mga kabisihan, lahat naman ay galing sa Kanya, no? Wala tayong, kahit sabihin mo nagsikap ka, no? Kung hindi pahihintulot ng Panginoon na ikaw ay bigyan ng biyaya or mentor, bigyan ka ng promotion, no? Hindi mangyayari yan sa'yo. Sapagkat siya ay i-control ng lahat ng bagay, no? Hawak-hawak niya yung blueprint natin. No, kung sa construction, merong blueprint. Sa architecture, merong blueprint. Alam ng Panginoon yung blueprint natin. At siya yung may hawak ng ating buhay. No? Alam niya kung saan tayo liliko. Alam niya kung saan tayo didireksyon. At alam niya yung ating iniisip. No? Kaya nandyan siya lagi para tayo po ay turuan, no? I-guide tayo. Nandiyan yung salita ng Diyos, nandiyan yung mga ginagamit niya na lingkod ng Diyos para magbahagi ng salita niya. Kasi ito inutos sa amin, inutos sa lahat ng tao na make disciples to all nations. Gusto ng Panginoon ay tayo po ay laging kinikilala natin. Kaya nga sabi doon kanina, no? Sabi nasa natin, seek my face. No, gustong-gusto ng Panginoon na hanapin natin siya. Hanapin natin, makilala natin siya. No, makilala natin siya ng lubusan. Kasi ang Diyos ay napakarami niyang attributes, no? Napakarami niyang character.
At kung minsan hindi maunawaan, no? Kung pag binasa mo yung Genesis to Revelation, akala mo contradiction, pero hindi po. Meron dun katuparan na, meron dun yung sinulat niya, yung katulad ng kay Daniel, sinulat niya, secret muna. Pagdating kay John, ay binuksan niya na lahat, no? Pinakita niya lahat, yung mga secret. No? Maging sa yung kanyang sermon sa mga 7 churches, no? Kasi yung napakagandang turo, kaya lagi kong pinag-aaralan, no? Yung 7 churches of the book of Revelation, yung 5 churches doon na they assume that they are saved, no? Pero lahat winarningan sila ng Panginoon. At meron siyang kinamend na dalawa, yung Smyrna Church at Philadelphia. At mahal na mahal niya, no? Kasi marami pong tayong mga iniisip or mga speculation na nangyayari sa atin, na akala natin ganoon tayo, pero iba pala yung tingin ng Diyos, no? Iba yung tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Kaya maganda pong makilala natin ang Diyos. Kasi nasa puso lagi natin siya, no? Na nalulungkot siya kapag tayo ay lumalayo sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yan. Mahal ka ng Panginoon, Arwelaline Luna, mahal ka ng Panginoon. Darlene Malmis Dumon, mahal ka ng Panginoon. Kuya Orly, mahal ka ni Lord. Maylene, mahal ka ni Lord. Rubilin, mahal ka ni Lord. Yan. Si Giselle at si Obadiah ay mahal ng Panginoon. Napakabuti ni Lord. Yan. In 5 minutes, tayo po ay mag-out na, no? In 5 minutes. Yan. Gusto ko lang sana magkaroon ng hindi lang 1 hour, no? 1 and 10 minutes halos. Yan. Basahin ko lang po yung text, no? Kasi baka hallelujah. Basahin ko lang po for real purposes lang po ito, no? Hallelujah, Jesus. Siguro hanggang hanggang siguro, hanggang 18 babasahin ko. Hanggang 17, no? Yan. Sige, basahin natin. Yan. Hallelujah. Nagre-reflect talaga, no? Nagre-reflect talaga yung ating, ano? Sige, basahin na natin, no? Yan. Nagre-reflect yung yung ating salamin. Yan. Sige. Basahin po natin, no? Sabi po rito, ito po yung nakalagay sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 11 to 22, pero babasahin ko lang hanggang 18. So sabi po rito, natapos ni Solomon ang templo ni Yahweh at ang sarili niyang palasyo. Sinunod niyang lahat ang plano niya para sa mga ito. Isang gabi nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito ninyo ako handugan. Isara ko man ang langit at hindi umulan, utusan ko man ang mga balang para salantain ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito ang na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang mga kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang kanilang mga panalangin na inaalay nila rito. Pinili at iniukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman.
Kung mananatili kang tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kung mga utos at tuntunin, patatatagin ko ang iyong paghahari tulad ng pangako ko sa iyo, sa iyong amang si David, hindi siya mawawala ng anak na lalaki na maghahari sa Israel. Yan. Okay, basahin na rin po natin yung 19. Ngunit kapag tinalikuran ninyo at sinuway ninyo ang mga batas at mga utos na ibinigay ko sa inyo at sumamba kayo at naglingkod sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo, iiwan ko ang templong ito na inilaan ko upang dito ako sambahin. Pagtatawanan ito at lalapastanganin ng mga bansa at ang mapapadaan sa tapat ng templong ito na ngayoy dinadakila ay mapapailing at magtatanong, bakit kaya ganito ang ginawa ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? Ito naman ang isasagot ko sa kanila, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto. Bumaling sila sa ibang mga Diyos at ang mga ito ang kanilang sinamba at pinaglingkuran. Kaya pinarusahan sila ng ganito ni Yahweh. Yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan. Hindi talaga matanggal Hindi talaga matanggal. Kahit dito ka ilagay. Humble and stop and pray. Humble and stop. Heal our land. Yes, Lord.
Yan, basahin ko po ulit sa English, no? Sa English version. Yan, NIV po, NIV. Yan, sabi po rito, verse 11, Second Chronicles, chapter 7, verse 11 to 22. Sabi po dito, verse 11, After King Solomon had finished the temple and the palace, successfully completing all his plans for them, the Lord appeared to him at night. He said to him, I have heard your prayer, and I accept this temple as the place where sacrifices are to be offered to me. Whenever I hold back the rain, or send locusts to eat up the crops, or send an epidemic on my people, if they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it and consecrated as the place where I will be worshipped forever. I will watch over it and protect it for all time. If you serve me faithfully as your fathers David did, obeying my laws and doing everything I have commanded you, I will keep the promise I made to your father David, when I told him that Israel would always be ruled by his descendants. But if you and your people ever disobeyed the laws and command I have given you, hallelujah. So I have given you and worship other gods, sabi niya po rito, then I will remove you from the land that I gave you, and I will abandon this temple that I have consecrated as the place where I am to be worshipped. People everywhere, sabi po rito, will ridicule it and treat it with contempt. The temple is now greatly honored, but then everyone who passes by it will be amazed and will ask, why did the Lord do this to this land and this temple? People will answer, it is because they abandoned the Lord, their God, who brought their ancestors out of Egypt. They gave their allegiance to other gods and worshipped them. That is why the Lord has brought this disaster on them. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yan. Nagbasa lang po ako for real purposes, no? Yan, magandang hapon po. Magandang gabi, Ma'am La Chica Maylin. Miss Maylin La Chica. Hallelujah. Mahal po kayo ng Panginoon. Yan, tapos na po yung ating Enjoy Your Meals. Yan, at kung gusto niyo lang po, may time kayo, i-rewind nyo na lang po. Yan, kumusta po Ma'am Maylin? God bless po sa inyo. Pagpalain ko po kayo ng Panginoon at patuloy na katagpuin niya ang inyong mga pangangailangan. Yung mga panalangin nyo kay Lord ay patuloy niyang sagutin. At nawa, yakapin ka niya sa iyong pag-iisa. At patuloy na bigyan kanya ng kauhawan sa kanyang mga salita. Patuloy kanyang samahan sa iyong journey sa buhay na ito dito sa lupa. Yan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Yan, tapos na po tayo. God bless po. God bless po. God bless po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.